Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Javier Santos, 45 taong gulang, at ngayon ay ating susuriin ang isang napakahalagang paksa na sumasalamin sa karanasan ng marami sa atin. Kung paano matutulungan ang mga mahinang bato at mataas na creatinine upang makatulog ng mahimbing at maiwasan ng madalas na pag-ihi sa gabi. Mga kaibigan, hindi ba't nakakapagod ang gabi-gabi na pagbangon para umihi? Maraming beses sa isang gabi, pabalik-balik sa banyo at ang tulog ay parang pinutol-putol. Pagdating ng umaga, pakiramdam ay pagod na pagod, mabigat ang ulo at walang lakas. Ito ang karaniwang problema ng mga taong may mahinang bato at mataas na creatinine. Nakatagpo na ako ng maraming pasyenteng higit 60 taong gulang na nagsasabing dati ay isang idlip lang ay diretsyo na ang tulog hanggang umaga, ngunit ngayon ay kada ilang oras ay kailangan ng gumising at mas lalong napapagod, nawawalan na ng gana sa buhay. Familiar ba kayo sa sitwasyong ito? Ang katotohanan ay kapag mahina ang bato, bumababa ang kakayahan nitong magsala ng dugo, naiipon ang creatinine, napapagod ang katawan, at lalo na sa gabi ay hirap itong magpigil ng ihi tulad ng normal na tao. Ang resulta ay madalas na pag-ihi sa gabi, hindi na malalim ang tulog, at unti-unting nanghihina ang ginseng. Kung hahayaan itong magpatuloy, magiging isang malalang problema ito. Mahinang bato, walang tulog, bumababa ang kalusugan, at mas lalong humihina ang bato. Kaya paano natin masisira ang siklo na iyon? Mayroon bang simple at murang paraan upang makatulong sa bato na gumaan ang pasanin, mabawasan ang pag-ihi sa gabi upang makatulog ng mahimbing hanggang umaga? Ang sagot ay nasa ating pang-araw-araw na lutuin. Hindi ito mamahaling gamot at hindi rin ito kakaibang resipe na mahirap hanapin, kundi kailangan lang nating malaman kung paano lutuin ng tama ang mga pamilyar na pagkain. Ang nakakatuwa, maraming matatanda pagkatapos magluto ng mga sabaw na ito ay nagbahagi na mas malalim ang tulog nila, mas malinaw ang isip paggising, at mas stable ang kanilang creatinine levels. Naaalala ko ang isang 65 taong gulang na pasyente na nagsabi, "Hindi ko inakala na ang kinakain ko araw-araw, basta lutuin lang sa ganitong paraan, ay makakatulong pala sa akin na mabawasan ang pag-ihi sa gabi ng nakakagulat." Nakikita ninyo? Minsan ang kalusugan ay hindi malayo, kundi nasa maliliit na gawi sa ating pagkain. Isang mainit at matamis na mangkok ng sabaw ay maaaring maging natural na gamot na makakatulong sa malusog na bato at mapayapang tulog. Sa ating paglalakbay ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang tatlong simple, mura, at madaling lutuing sabaw na nagbibigay ng nakakagulat na epekto. Nakakatulong ito sa paglilinis ng toxins, pagpapagaan ng pasanin sa bato, at pagtulong sa pag-iwas sa pag-ihi sa gabi at pagpapalalim ng tulog. Kaya ano ang tatlong pamilyar na sabaw na iyon? Ating aalamin agad sa ibaba. Bakit ang mahinang bato at mataas na creatinine ay nagdudulot ng pag-ihi sa gabi at walang tulog? Mga kaibigan, upang maunawaan kung bakit ang mga taong may mahinang bato at mataas na creatinine ay madalas umihi sa gabi at hirap matulog, kailangan nating isipin ang bato bilang isang filter ng tubig ng katawan. Ang pangunahing tungkulin ng bato ay magsala ng dugo, alisin ang toxins, basura, at balansehin ang dami ng tubig. Kapag malakas pa ang bato, mas marami itong sinasala sa araw at bababa ang pagsasala sa gabi upang makatulog tayo ng mahimbing. Ngunit kapag humina ang bato, nagugulo ang mekanismong ito na nagreresulta sa madalas na pag-ihi sa gabi. Una, kapag humina ang kakayahan ng bato na magsala ng creatinine, isang basura na nabubuo mula sa aktibidad ng kalamnan, ito ay naiipon sa dugo. Karaniwan, ang creatinine ay inilalabas sa pamamagitan ng ihi. Ngunit kung mahina ang bato, hindi nalilinis ng maayos ang dugo, tumataas ang creatinine na nagiging sanhi ng pagkapagod ng katawan, pamumutla ng balat, pagkapagod ng nerbiyos, at pagkaantala ng tulog. Pangalawa, kapag mahina ang bato, bumababa ang kakayahan nitong mag-concentrate ng ihi. Karaniwan, sa gabi, ang ihi ay mas kaunti at mas concentrated upang makatulog tayo ng tuloy-tuloy. Ngunit sa mga taong may mahinang bato, ang ihi ay malabnaw at marami, na nagiging sanhi ng patuloy na pagnanais ng katawan na umihi na nagpapagising sa atin ng paulit-ulit. Ito ang lumilikha ng isang siklo, mas madalas umihi, mas nawawalan ng tulog, at mas nawawalan ng tulog, mas lalong humihina ang bato. Pangatlo, ang bato ay gumaganap din ng mahalagang papel sa pagbabalanse ng mga mineral tulad ng sodium, potassium, calcium at phosphorus. Kapag mahina ang pagsasala ng bato, madaling mawalan ng balanse ang mga sangkap na ito.
Ito ay nagiging sanhi ng pananakit ng kalamnan, mabilis na pagtibok ng puso at pagkabalisa sa gabi. Ang ilang mga tao ay nakakaranas din ng makating balat, pagkabalisa at kakulangan sa ginhawa na lalong nagpapahirap sa pagtulog. Pang-apat, ang mataas na creatinine ay hindi lamang isang numero sa mga resulta ng laboratorio, kundi sumasalamin din na ang bato ay nagdadala ng napakalaking pasanin. Kapag hindi nasasala ang toxins, nagiging marumi ang dugo, naaapektuhan ang buong katawan, hindi nakakapahinga ang utak, madaling magulo ang nervous system na humahantong sa matinding insomnia. Subukan ninyong isipin ang isang makina na mahina na. Kung pilitin pa ring magtrabaho ng sobra, ay mabilis na masisira. Ganon din ang ating bato. Kung patuloy tayong kumakain ng hindi malusog, hindi alam kung paano bawasan ang pasanin sa bato, lalong lalala ang pag-ihi sa gabi, lalong tataas ang creatinine, at lalong mahihirapan ang pagtulog. Ang magandang balita ay ipinapakita ng agham at maging ng tradisyonal na kaalaman na ang tamang dieta ay makakatulong sa bato, makakababa ng creatinine, at makakapagpabuti ng tulog. Lalo na ang mga sabaw mula sa sariwang gulay, madaling tunawin, mayaman sa fiber, kapag pinagsama ng maayos ay makakatulong sa katawan na magsala ng toxins sa pamamagitan ng digestive tract sa halip na ipasan ang lahat sa bato. Kapag gumaan ang pasanin sa bato, mababawasan ang bilang ng pag-ihi sa gabi at natural na lalim ang tulog. Kaya, ano ang 3 simple at mura na sabaw na nagbibigay ng nakakagulat na epekto sa mga taong may mahinang bato? Ating aalamin agad sa susunod na bahagi. 3 simpleng sabaw na mabuti para sa bato. Filipino-friendly. 1. Sabaw ng patola na may hipon manok. Mga kaibigan, sa listahan ng mga simpleng sabaw na mabuti para sa bato, ang sabaw ng patola ay tiyak na isang pangunahing pagpipilian. Ang patola ay isang pamilyar na gulay sa ating mga bakuran, bukod sa pagpapalamig at paglilinis ng katawan, napatunayan din ng modernong medisina na may kakayahan itong magpaiihi, magpababa ng pamamaga, at makatulong sa pagpapababa ng creatinine. Ang espesyal na katangian ng patola ay naglalaman ito ng maraming tubig, maraming soluble fiber, kasama ng mga bitamina at mineral tulad ng potassium at magnesium. Dahil dito, nakakatulong ang patola sa katawan na ilabas ang toxins, bawasan ang presyon sa bato. Kapag hindi napapagod ang bato sa sobrang trabaho, unti-unting mababawasan ang pag-ihi sa gabi at mas magiging mapayapa ang tulog. Hindi lang iyan, ang potassium sa patola ay nakakatulong sa pagkontrol ng blood pressure, isang napakahalagang salik para sa mga taong may sakit sa bato. Napakasimple lang ng pagluluto ng sabaw ng patola. Pumili ng sariwang patola na may malambot at berdeng balat, balatan ng makapal na balat at hiwain sa tamang laki. Maaari itong lutuin kasama ng sariwang hipon na binalatan, tinadtad na manok o simpleng lutuin lang sa pinakuluang buto ng manok na hindi gaanong maalat. Timplahan ng tama, iwasang lagyan ng maraming asin upang ang sabaw ay maging sariwa at ligtas para sa bato. Kapag kinain, mararamdaman ninyo ang natural na tamis ng sabaw ng patola, madaling kainin at hindi nakakabigat sa tiyan. Mas mainam itong kainin sa gabi dahil ang patola ay malamig, nakakatulong sa pag-stabilize ng blood sugar at nakakapagpakalma sa nervous system. Dahil dito, mas madali ang pagtulog sa gabi. Naalala ko si Ginang Aling Nena, 64 taong gulang, na may mataas na creatinine at gumigising ng 4 na beses sa gabi para umihi. Pagkatapos kong gabayan, nagsimula siyang magluto ng sabaw ng patola 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, kumakain ng isang maliit na mangkok bago matulog sa gabi. Pagkatapos ng humigit kumulang 3 linggo, napansin niyang bumaba ang bilang ng pag-ihi sa gabi sa 2, mas malalim ang tulog at mas komportable ang pakiramdam niya paggising sa umaga. Masaya siyang nagsabi, hindi ko inakala na ang isang murang sabaw tulad ng patola ay makakatulong sa akin na mapabuti ang tulog at mabawasan ang pag-aalala tungkol sa sakit sa bato. Isang maliit na paalala, pumili ng sariwang patola, iwasan ang matigas na o matagal nang nakaimbak. Kapag nagluluto, huwag lagyan ng maraming maalat na pampalasa. Kung gusto, maaaring magdagdag ng kaunting sibuyas na dahon o silantro para sa amoy, ngunit limitahan ang paggamit ng mantika. Mga minamahal na kaibigan, mayroon ba sa inyo na madalas magluto ng sabaw ng patola sa bahay? Kung mayroon, mangyaring mag-iwan ng komento numero 1 sa ibaba ng video na ito upang ibahagi ang inyong karanasan sa lahat. Sabaw ng talbos ng kamote
na may giniling na manok, hipon. Mga kaibigan, sa mga lutuin ng pamilyang Filipino, ang talbos ng kamote ay halos isang pamilyar na pagkain, lalo na sa mainit na tag-araw. Hindi lang ito masarap, ang talbos ng kamote ay isa ring natural na gamot para sa mga taong may mahinang bato at mataas na creatinine. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang talbos ng kamote ay may malamig na katangian, nakakapagpalamig, naglilinis ng toxins at nagpapaihi. Ang modernong pananaliksik ay nagpapakita na ang talbos ng kamote ay naglalaman ng maraming bitamina, A, C, fiber at bioactive compounds na nakakatulong sa katawan na mas mahusay na maglabas ng toxins. Napakahalaga nito para sa mga pasyente ng bato dahil kapag mahina ang pagsasala ng bato, naiipon ang basura sa dugo na nagiging sanhi ng pagkapagod at madalas na pag-ihi sa gabi. Ang pagkain ng talbos ng kamote ay nakakatulong sa katawan na ibahagi ang pasanin sa bato at sabay na nagbibigay ng maraming antioxidants na nagpoprotekta sa maliliit na daluyan ng dugo na nagpapakain sa bato at nervous system. Dahil dito, unti-unting bumababa ang pag-ihi sa gabi at mas nagiging mapayapa ang tulog. Napakasimple lang ng pagluluto ng sabaw ng talbos ng kamote. Pumili ng isang buwig ng sariwang talbos ng kamote, hugasan ng maigi at bahagyang pisilin upang lumambot ang dahon at lumabas ang aroma. Ang giniling na manok o hipon ay maaaring gamitin. Lagyan ng kaunting tinadtad na sibuyas. Igisa ang sibuyas, ilagay ang giniling na manok o hipon at pagkatapos ay dagdagan ng pinakulo ang tubig. Sa huli, ilagay ang talbos ng kamote at timplahan ng hindi gaanong maalat. Ang sabaw ng talbos ng kamote ay may matamis at sariwang lasa, madaling kainin at napakaangkop para sa matatanda dahil magaan sa tiyan at hindi nakakabusog. Ang pagkain ng isang mainit na mangkok ng sabaw ng talbos ng kamote sa gabi ay nakakatulong sa katawan na mag-relax, magpalamig at madaling makatulog ng malalim. Nakatagpo na ako si Jimang Tony, 62 taong gulang, na gumigising ng 3 beses sa gabi dahil sa pag-ihi. Pagkatapos niyang subukan ng dieta na may maraming talbos ng kamote, lalo na ang madalas na pagluluto ng sabaw ng talbos ng kamote na may giniling na manok sa gabi, napansin niyang bumuti ang kanyang tulog. Pagkatapos ng 1 buwan, naging 1 o 2 beses na lang ang pag-ihi sa gabi, mas masigla ang kanyang isip at unti-unting bumalik sa normal ang kanyang creatinine. Bukod pa rito, mayaman din ang talbos ng kamote sa vitamina C na nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system, pagpigil sa impeksyon sa ihi, isa sa mga kadahilanan na karaniwang nagpapalala ng sakit sa bato. Ito ang dahilan kung bakit ang talbos ng kamote ay isang mahusay na pagpipilian sa dieta ng mga pasyente. Isang maliit na paalala, ang talbos ng kamote ay may malamig na katangian, kaya ang mga taong may malamig na tiyan ay dapat lutuin ng maigi at kainin ng sapat. Sa mga kababaihan na bagong panganak o may mababang presyon ng dugo, dapat ding kumonsulta sa doktor bago kumain ng marami. Mga kaibigan, mayroon ba sa inyo na madalas kumain ng talbos ng kamote sa bahay? Kung oo, mangyaring mag-iwan ng komento numero 2 sa ibaba ng video na ito upang ibahagi ang inyong karanasan. Saan? Sabaw ng upo, bottle na may saluyot, hute leaves. Mga kaibigan, kung kailangan kong pangalanan ang isang sabaw na simple, madaling lutuin at mabuti para sa bato, ang sabaw ng upo na may saluyot ay tiyak na hindi mawawala sa listahan. Ito ay isang pamilyar na pagkain sa mga probinsya at maging sa mga lungsod, lalo na sikat sa tag-araw dahil sa matamis at sariwang lasa, madaling kainin at masustansiya. Ang upo ay naglalaman ng maraming tubig, soluble fiber at vitamina C na nakakatulong sa pagpapalamig, paglilinis ng toxins at pagpapadali ng pagdumi. Samantala, ang saluyot ay mayaman sa mucilage, vitamina A, iron, calcium at antioxidants. Kapag pinagsama, ang dalawang gulay na ito ay bumubuo ng perpektong pares na nakakatulong sa pagbabawas ng constipation, pagtulong sa paglabas ng toxins sa pamamagitan ng digestive tract, kaya nababawasan ang presyon sa bato. Para sa mga taong may mataas na creatinine, ang regular na pagkain ng sabaw ng upo at saluyot ay nakakatulong sa katawan na gumaan at unti-unting bumababa ang pag-ihi sa gabi. Hindi lang yan. Ang saluyot ay mayroon ding epekto na nagpapalamig sa atay, nagpapanatili ng balanse ng blood pressure at sumusuporta sa sirkulasyon ng dugo, kaya mas nagiging relaxed ang katawan at mas madaling matulog. Maraming pananaliksik din ang nagpapakita
na ang mucilage sa saluyot ay may kakayahang protektahan ang lining ng bituka, nagpapalakas ng beneficial bacteria na nagpapabuti sa natural na proseso ng detoxification. Napakasimple lang ng pagluluto nito. Balatan ng upo, hiwain sa tamang laki, pilasin ng malambot na dahon ng saluyot, hugasan ng maigi at patuyuin. Igisa ang kaunting tinadtad na sibuyas, ilagay ang upo at bahagyang igisa. Dagdagan ng pinakuloang tubig. Kapag kumulo ang tubig, ilagay ang saluyot at timplahan ng hindi gaanong maalat. Maaaring magdagdag ng kaunting giniling na manok o tuyong hipon upang mapasarap ang lasa. Ang sabaw na ito ay may matamis at sariwang lasa, madaling kainin at hindi nakakabigat sa tiyan. Ang pagkain nito sa hapunan ay nakakatulong sa katawan na magpalamig sa urinary tract at sumusuporta sa mas malalim na pagtulog. Para sa matatanda, lalo na ang may mahinang bato, ito ay isang perpektong pagkain, masustansiya at ligtas. Naalala ko ang kwento ni Lola Paz, 70 taong gulang, na dati gumigising ng 3 hanggang 4 na beses sa gabi. Pagkatapos niyang madalas lutuin ng kanyang manugang ang sabaw ng upo at saluyot sa hapunan, napansin niya na gumaan ang kanyang tiyan, mas madaling matulog at malaki ang pagbaba ng bilang ng kanyang paggising. Ibinahagi niya, "Dati akala ko pampalamig lang na sabaw, hindi ko inakala na makakatulong pala sa akin na mas mahimbing ang tulog at mas komportable paggising sa umaga." Isang maliit na paalala, ang saluyot ay may malamig na katangian, kaya ang mga taong madalas magkaroon ng malamig na tiyan ay dapat kumain ng sapat, lutuin ng maigi at iwasang kainin ng hilaw. Mga kaibigan, mayroon ba sa inyo na madalas magluto ng sabaw ng upo at saluyot para sa inyong pamilya? Kung mayroon, mangyaring mag-iwan ng komento numero 3 upang ibahagi ang inyong karanasan sa lahat. Mga kaibigan, sa ganitong paraan ay natapos na natin ang pagtalakay sa 3 simpleng sabaw na mura, madaling lutuin, ngunit nakakatulong sa bato na gumaan ang pasanin, mas maging stable ang creatinine at mas malalim ang tulog sa gabi. Malinaw na kung marunong tayong pumili, maging ang ating pang-araw-araw na pagkain ay maaaring maging natural na gamot na nagpoprotekta sa ating kalusugan. Ngunit bukod doon, nais kong bigyang diin ang isang mahalagang bagay. Ang tamang pagkain ay gamot, ngunit ang maling pagkain ay lason. Mayroong mga sabaw na sa tingin ay masustansiya, ngunit para sa mga taong may mahinang bato ay parang nagdaragdag ng gasolina sa apoy, nagpapataas ng creatinine ng mabilis, nagpapagod sa bato, at nagpapalala ng pag-ihi sa gabi. Kaya ano ang 3 pamilyar na sabaw na sa tingin ay mabuti, ngunit lihim na kaaway ng bato na dapat iwasan ng mga matatanda? Ating tatalakayin agad sa ibaba. 3 sabaw na dapat iwasan ng mga may mahinang bato. Maalat na sabaw ng isda sa dagat, tuyo o sinigang na isda sa dagat. Mga kaibigan, iniisip ng marami na laging mabuti ang isda, ngunit hindi lahat ng uri ay angkop para sa mga taong may mahinang bato. Lalo na, ang maalat na isda sa dagat o tuyo na ginagawang sinigang ay isang pagkain na dapat iwasan ng mga taong may mataas na creatinine. Ang isda sa dagat ay karaniwang naglalaman ng maraming purine, isang sangkap na kapag pumasok sa katawan ay nagiging uric acid. Kapag mahina ang bato, hindi nalalabas ng maigi ang uric acid, naiipon ito sa dugo na nagiging sanhi ng gout, bato sa bato at mas mabilis na pagtaas ng creatinine. Bukod pa rito, ang tuyo o inasnan na isda ay naglalaman ng napakaraming sodium. Isang mangkok lang ng sabaw ng isda ay lumampas na sa dami ng asin na kailangan ng katawan sa buong araw. Nagiging sanhi ito na mas magtrabaho ang bato upang ilabas ang sodium na humahantong sa pamamaga, mataas na presyon ng dugo at maging ang panganib ng mas matinding pagkasira ng bato. Nakatagpo na ako si Jimang Mario, 63 taong gulang, na mahilig sa sinigang na isda sa dagat na niluluto na may maraming pampalasa. Madalas siyang kumakain nito dahil sa tingin niya ay mas mabuti ang isda kaysa sa pulang karne. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan, mabilis na tumaas ang creatinine niya at pinilit siyang ipatigil ng doktor. Ibinahagi niya, "Akala ko nakakapagpalakas ang isda, hindi ko inakala na makakasama pala sa bato, ngayon ko lang naintindihan." Isang mahalagang paalala, kung nais ninyong kumain ng isda, pumili ng isda sa tabang tulad ng tilapia, hito o bangus. Ang mga ito ay madaling tunawin, kaunti ang purine at mas ligtas para sa bato. Samantala, ang maalat na sabaw ng isda sa dagat at tuyo ay dapat alisin sa inyong menu. Mayroon ba sa inyo
na mayroon pa ring ugali na magluto ng sinigang na isda sa dagat. Kung mayroon, mangyaring mag-iwan ng komento numero 4 upang makapagpalitan tayo ng karanasan. 2. Nilagang baka o nilagang buto ng baka na may matapang na lasa. Maraming pasyente ang nag-iisip na ang nilagang baka o nilagang buto ng baka ay masustansiya at nakakatulong sa pagpapalakas ng katawan. Ngunit para sa mga taong may mahinang bato, ito ay parang double-edged sword. Ang karne ng baka at buto ng baka ay naglalaman ng napakataas na dami ng animal protein at purine. Kapag binubuwag ng katawan ang mga sangkap na ito, mas maraming urea at creatinine ang kailangang salain ng bato. Ang mga taong may mahinang bato ay nahihirapan na sa pagsasala ng dugo at ngayon ay haharapin pa ang napakalaking dami ng basura na nagpapataas ng creatinine ng mas mabilis. Bukod pa rito, maraming tao ang may ugali na magtimpla ng maalat o magluto ng may maraming pampalasa na nagiging sanhi ng mataas na dami ng asin, nagdudulot ng retention ng tubig, nagpapataas ng blood pressure ng husto. Sa katunayan, hindi kakaunti ang mga pasyenteng na ospital na may dobleng pagtaas ng creatinine dahil lamang sa labis na pagkain ng mga masustansiyang nilagang ito. Nakatagpo na ako si G, Mang Jose, 70 taong gulang, na madalas nilalagyan ng kanyang mga anak ng buto ng baka upang palakasin ang kanyang katawan. Ang resulta ay matinding pamamaga, hirap sa paghinga, at kinailangan siyang i-emergency sa ospital. Kinumpirma ng doktor na ang dahilan ay labis na pagkain ng protina at asin mula sa mga nilagang pagkain. Ang dapat tandaan ay ang labis na kabutihan ay nagiging masama. Para sa mga taong may mahinang bato, ang pagkain ay dapat balanse, sapat ang protina, hindi maalat at madaling tunawin. Ang mga nilagang baka o nilagang buto ng baka na matapang ang lasa ay dapat iwasan. Kung nais ninyong palakasin ang katawan, pumili ng manok na walang taba, isda sa tabang o malusog na halaman-based na protina. Mayroon ba sa inyo na mayroon pa ring ugali na magluto ng espesyal na nilagang buto para sa mga matatanda sa bahay? Kung mayroon, mangyaring mag-iwan ng komento numero 5. 3. Sinigang na may bagoong o patis. Ang isang pamilyar na pagkain ng maraming pamilya, lalo na sa Visayas at Mindanao, ay sinigang na may bagoong o patis. Bagaman masarap at malasa, ito ay isang kaaway ng bato kung madalas nakakainin. Ang sinigang na may bagoong o patis ay karaniwang niluluto mula sa inasnan na isda o hipon na naglalaman ng napakataas na dami ng asin. Isang mangkok lang ng sinigang na may bagoong o patis ay maaaring magbigay ng 2 o 3 beses ng dami ng sodium na inirerekomenda para sa isang normal na tao. Para sa mga taong may mahinang bato, ang sodium na hindi nalalabas ng mabilis ay nagiging sanhi ng retention ng tubig, pamamaga, nagpapataas ng blood pressure at nagpapagod sa bato. Hindi lang iyan, ang bagoong at patis ay naglalaman din ng preservatives, nitrates at histamine na kapag pumasok sa katawan ay magiging malaking pasanin sa bato at atay. Bukod pa rito, ang sinigang na may bagoong o patis ay karaniwang kinakain kasama ng maraming maanghang at maalat na pampalasa na nagiging sanhi na madaling mawalan ng balanse ang electrolytes ng katawan na nagpapahirap sa pagtulog ng pasyente, nagpapabilis ng tibok ng puso at nagpapalala ng pag-ihi sa gabi. Naaalala ko si Jimang Dado, 68 taong gulang, mula sa Mindanao, na halos linggo-linggo kung kumain ng sinigang na may bagoong o patis. Bagaman alam niyang mahina ang kanyang bato, akala niya ay okay lang kumain ng kaunti. Pagkatapos ng 6 na buwan, mabilis na tumaas ang kanyang creatinine at kinailangan niyang magdialysis ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Iyan ay isang babala para sa maraming tao. Ang payo ay kung gustong kumain ng bagoong o patis, maaari itong kainin ng kaunti at paminsan-minsan lamang, huwag kainin ng madalas. Ang mga taong may mahinang bato ay pinakamabuting iwasan ang lahat ng uri ng sinigang na may bagoong o patis. Mayroon ba sa inyo na mahilig pa rin kumain ng sinigang na may bagoong o patis sa bahay? Kung mayroon, mangyaring mag-iwan ng komento numero 6 upang makapagpalitan tayo ng karanasan. Paano isama ang mga sabaw na ito sa iyong pang-araw-araw na dieta? Mga kaibigan, pagkatapos ninyong marinig ang aking pagbabahagi tungkol sa 3 simpleng sabaw na dapat kainin at 3 sabaw na dapat iwasan ng mga taong may mahinang bato, tiyak na marami sa inyo ang nagtataka. Kaya paano ko ba aayusin ang aking pang-araw-araw na pagkain ng tama? Gaano karaming beses sa isang linggo dapat kumain
At ano ang mga dapat tandaan upang hindi makasama sa kalusugan ng bato? Napakahalaga ng tanong na ito dahil ang tamang pagkain lamang ang magpapalit sa sabaw bilang natural na gamot at ang maling pagkain naman ay hindi sinasadyang makakasama sa katawan. Kaya ngayon, tatalakayin natin ng detalyado upang maipatupad ninyo agad sa inyong buhay. Una, tungkol sa dalas ng pagkain, ang mga sabaw tulad ng patola, talbos ng kamote at upo na may saluyot ay lahat ay malambot, madaling tunawin at maraming bitamina at fiber. Maaari kayong kumain nito ng madalas sa isang linggo, ngunit pinakamabuting magpalit-palit. Halimbawa, sa isang linggo, magluto ng sabaw ng patola 2 beses, talbos ng kamote 2 beses, at upo na may saluyot minsan o 2 beses. Sa ganitong paraan, sapat ang matatanggap ng katawan na iba't ibang nutrients at maiiwasan ang pagkasawa. Nakikita ninyo? Minsan, isang maliit na pagbabago lamang sa pagluluto ay nakakatulong na para maging mas masarap at mas malusog ang pagkain. Pangalawa, gusto kong bigyang diin muli ang pagkain ng hindi maalat. Ang mga taong may mahinang bato at mataas na creatinine kung kumain ng maalat ay parang pinapagod ang bato ng doble dahil kailangan itong salain ang labis na asin. Sa katagalan, mas lalong manghihina ang bato. Kaya kapag nagluluto ng sabaw, dapat lamang kayong maglagay ng kaunting asin o patis at samantalahin ang natural na tamis ng mga gulay at manok. Alam kong maraming tao ang sanay sa maalat, ngunit subukang bawasan ng paunti-unti. Sa simula ay maaaring medyo matabang, ngunit pagkatapos ng ilang panahon, masasanay ang ating panlasa at mararamdaman din ng katawan ang kaginhawaan. Pangatlo, tungkol sa oras ng pagkain. Ang mga malamig na sabaw tulad ng patola, upo o talbos ng kamote kung kakainin sa gabi ay mas mataas ang epekto. Ang dahilan ay sa gabi, kailangan ng katawan na magpalamig at kailangan din ng nervous system na mag-relax upang maghanda para sa pagtulog. Isang mainit at matamis na mangkok ng sabaw sa gabi ay hindi lang madaling tunawin kundi nakakatulong din na mabawasan ang bilang ng paggising para umihi. Mas nagiging tuloy-tuloy ang tulog dahil dito. Subukan ninyong isipin, sa halip na gumising ng 3 hanggang 4 na beses sa isang gabi, naging 1 beses na lang o kaya'y tuloy-tuloy na ang tulog hanggang umaga, gaano kaya kasigla ang pakiramdam ng katawan kinabukasan? Bukod sa pagkain, nais kong banggitin ang kasamang lifestyle. Dahil kung maganda ang pagkain ngunit hindi malusog ang lifestyle, hindi rin magiging kumpleto ang epekto. Dapat kayong uminom ng sapat na tubig, humigit kumulang 6 hanggang 2 litro bawat araw. Ngunit tandaan na huwag uminom ng marami sa gabi dahil mas lalong magiging sanhi ito ng madalas na pag-ihi sa gabi. Hatiin ito sa maraming beses sa isang araw tulad ng pagdidilig ng halaman. Kung regular ang pagdidilig, magiging sariwa ang halaman. Tungkol sa ehersisyo, hindi ninyo kailangan ng mabibigat na ehersisyo, sapat na ang dahan-dahang paglalakad, paggawa ng ilang simpleng stretching o bahagyang pagpihit ng mga kasukasuan. Nakakatulong ito sa maayos na sirkulasyon ng dugo, nagpapalusog sa bato at utak, kaya mas nagiging komportable ang pakiramdam. At lalo na, subukang matulog ng maaga at sa tamang oras. Dahil ang gabi ang panahon kung kailan nagpapahinga at nagpapagaling ang bato. Kung madalas kayong puyat, mas lalong manghihina ang bato. Nakikita ninyo? Minsan, 1 oras lang na mas maagang pagtulog ay malaki na ang pinagbago sa kalusugan. Isang maliit na bagay ngunit napakahalaga na nakita kong kapaki-pakinabang ay ang pagtatala ng inyong menu at nararamdaman. Halimbawa, sa linggong ito, marami kayong kinain na patola. Maaari ninyong itala kung nabawasan ba ang bilang ng pag-ihi sa gabi, paano ang tulog, at kung gumaan ba ang pakiramdam ng katawan. Sa susunod na linggo, magpalit sa talbos ng kamote at ipagpatuloy ang pagtatala. Pagkatapos ng 1 buwan, makikita ninyo mismo kung aling pagkain ang pinakaangkop sa inyong katawan. Ito ay isang simple ngunit epektibong paraan, parang isang diary ng inyong kalusugan. Sa huli, nais kong bigyang diin ang salitang pagtitiyaga. Walang sabaw na 1 kainan lang o 2 kainan ay kaagad na nagpapabago ng milagroso. Ang mahinang bato ay isang matagal na proseso, kaya kailangan ng pagtitiyaga. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, basta't magpatuloy lang kayo sa loob ng 2 o 3 linggo at pagkatapos ay 1 buwan, unti-unting magbabago ang inyong katawan. Sa panahong iyon, mararamdaman ninyo na mas kaunti ang pag-ihi sa gabi, mas malalim ang tulog at mas sariwa ang pakiramdam. Nakikita ninyo? Mula lamang sa mga simpleng sabaw na madaling mabili sa palengke o matatagpuan sa bakuran,
Kung lutuin ng tama at kainin sa tamang oras, ay nagiging mahalagang gamot para sa kalusugan ng bato. Ang mahalaga ay gawin itong pangmatagalang ugali upang ang bawat pagkain ay hindi lang masarap kundi isa ring hakbang sa pag-aalaga sa sariling kalusugan. Konklusyon, mga kaibigan, pagkatapos ng mahabang paglalakbay ngayon, sabay-sabay nating inalam kung bakit ang mahinang bato at mataas na creatinine ay nagiging sanhi ng pagkapagod ng katawan, pag-ihi sa gabi, at walang tulog. Nalaman din natin ang tatlong simple ngunit napakagagamit na sabaw na nakakatulong sa bato na gumaan ang pasanin, mas mahusay na malabas ang toxins at mas maging mapayapa ang tulog sa gabi. Bukod pa rito, ibinahagi ko rin ang tatlong sabaw na sa tingin ay pamilyar ngunit napakasama para sa mga taong may mahinang bato na dapat nating iwasan upang hindi magdagdag ng problema. Marahil ay napagtanto ninyo ang isang bagay, ang kalusugan ay hindi malayo kundi nasa ating pang-araw-araw na pagkain. Isang sariwang mangkok ng sabaw, isang maliit na ugali na pinagtitiyagaan araw-araw ay magbubunga ng malaking pagbabago sa katawan. At ang pinakamahalaga ay ang mga pagbabagong ito ay hindi nangangailangan ng mamahaling bagay o mahirap hanapin, kundi mula lamang sa mga simpleng pagkain sa palengke, sa bakuran na nakasama na natin sa napakatagal na panahon. Nais kong magpadala sa inyo ng isang taus-pusong mensahe. Ang mahinang bato at mataas na creatinine ay hindi nangangahulugan na wala tayong magagawa sa sakit. Sa kabaligtaran, sa pamamagitan ng pagtitiyaga at matalinong pagpili, lubos nating makokontrol at mapapabuti ang sitwasyong ito. Subukan ninyong isipin ang isang umaga na gigising kayo pagkatapos ng isang buong tulog, sariwa ang pakiramdam ng katawan, hindi na pagod, matatag ang hakbang at malinaw ang isip. Iyan ang regalo ng kalusugan na lubos nating maibibigay sa ating sarili sa pamamagitan lamang ng tamang pagkain at mas malusog na pamumuhay araw-araw. Kung naging kapakipakinabang ang pagbabahagi ngayon, umaasa ako na mag-iiwan kayo ng komento upang malaman kung kasama pa rin ninyo ako. Huwag kalimutang i-like at ibahagi ang video na ito sa mga kaibigan at kapamilya dahil baka isang maliit na paalala ang makatulong sa isang tao na mapabuti ang kanilang kalusugan at buhay. At lalo na, mag-subscribe sa aking channel upang hindi mapalampas ang susunod na mga video, kung saan patuloy kong ibabahagi sa inyo ang mga simple ngunit epektibong sikreto sa pag-aalaga ng kalusugan ng bato at natural na tulog. Naway magkaroon kayo ng maraming kalusugan, maraming kagalakan at mapayapang tulog. Magkita-kita tayo sa mga susunod na video.